Diyan po sa bahagi ng pagbisita natin sa mga barangay diyan sa bayan ng Bato. Oh, actually, kahit na nakakapagod po, masaya po talaga. Kasi marami akong nakakausap na tao. Ah. Kasi mahilig talaga ako makisocialize sa tao eh. Ibig sabihin, talagang parang gustong-gusto mo itong bukasyon na ito na maging public servant. Yes po. Alright. So naubos mo po na po yung mga barangay sa almost 29 kayo o 27? 27 barangay. 27. So kumusta? Naubos mo na mapuntahan yung mga barangay? Yes po. Napuntahan ko na po yung Gabos. Alright. Sige. Kumusta po? Ano yung mga... siguro before that, bago natin tunghayan yung mga nakita mo at saka mga possible na maging measure mo kasi depende yung kung anong pangailangan ng kabayan natin dyan sa Bato. Gusto namin makilala sino si Ma'am Princess Vanessa and educational background mo. Ano po yung line of specialization? Hello po. So, ang pangalan ko po ay Princess Vanessa Alaurin Rodriguez po. 28 anyos tabi ako. 28? Yes po. Wala lang sa itsura. Pero parang 27 and a half lang. Ay, thank you. Sige. Alright. Before ka nagplano nito, ano yung may specialization ka ba na kumbaga nakasentro yung buhay mo and bago ka tumahak dito sa bagong yugto na buhay? Actually po, nasa science medical field po ako. Science? Noon. Opo. Mm-hmm. Kasi nung college po, nag-aral po ako sa University of Santo Tomas. Okay. Doon po sa Manila. Tapos yung natapos ko pong kurso ay BS Biochemistry po. BS Bio? Biochemistry. So, biochemistry. Yes po. Ibig sabihin parang leading yan sa stepping stone for medical profession? Actually po, in general po, yung biochemistry, pwede po siya sa healthcare sector, pero pwede rin po siya sa agrikultura, sa aquacultura, at research katulad ng cancer research at diseases katulad ng COVID-19. Body multi pala. Opo, multi po siya. Marami ka nakikita dyan at posibleng maging potential in the coming days. Yes po. Alright. So, nung bata ka pa, involved ka na ba sa mga parang student politics and sa barangay? Hindi po. More like yung naging officer lang ako sa classroom, pero yung para sa student body as a whole, hindi naman po. Ayun. Pero nung college po, naging officer po ako ng isang university-wide organization po sa UST. UST. Opo, yung UST Filipino Martial Arts po. Delikado pala. Mayroon palang tumabi sa'yo, baka mamaya, delikado. Hindi naman. Masarap sa yung self-defense yan, di ba? Opo, kasama po yung self-defense. Alright, sige, pag-usapan natin kasi almost how many days more to go? Kumusta naman yung pagbisita mo and ano man nakita mo dyan na posibleng maging agenda mo in the coming days na ikaw ay bigyan ng mandato ng mga kabayan natin? Kakaikot ko po. Actually po, marami po ako nakakausap po talaga sa kakaikot ko rin po. Tapos, yung reception, good naman po. Pero, ayun po, syempre ako ayoko makampante. Na yung parang kailangan tuloy-tuloy lang po yung ginagawa ko po sa pangampanya. Siyempre, mga ilang araw na lang, big day na po. Yes, Judgment Day. Yes po. Kung baga doon kayo husgahan kung paano nyo kinumbinsi sila, paano nakakumbinsi, and anong manner, usually sa pag-ikot mo, anong nakikita mo na posibleng dadalhin mo na parang primordial concern na nakita mo outright on the first day gagawin mo? Actually po, malawak po eh. Marami po eh. Kasi yung iba, yung reklamo po sa, yung mga, hindi naman sa reklamo, pero yung mga sinasabi lang sa akin kasi na una, yung iba, naghahanap sila ng livelihood. Livelihood? Yes po. Tapos yung iba naman po, hindi sila satisfied sa healthcare namin sa Bato. Bakit? Ano po yung sistema ng healthcare this time? Usually po kasi, so, in general po, yung Bato Maternity and Children's Hospital po, okay naman siya na pero most of the time, yung mga tao pupunta sila sa RHU. Yan parang pinakauna na pinapunta nila. Kadalasan po kasi na sinasabi ng mga tao na, as in like, gabos na mga barangay napuntahan ko na po. Tas at least 2 po na may sinasabi sila tungkol sa
sa RHU po na sana may suro pang doktor o yung accessibility po sa gamot, yung availability rather, palagi daw wala. Diyan sa RHU. Opo. Kasi yung Bato Maternity, provincial operated dyan. Yes, so, concentrated ka dyan sa Bato RHU kasi yun talagang immediate, no? Opo. So, kulang yung gamot doon sa RHU. Opo, kulang gamot and also minsan po kasi yung narinig ko ring reklamo, pa-expired na. May expired na yung mga gamot na binibigay. Bakit Opo. naman? I am not exactly sure po, pero that's why gusto ko na ayusin po yung RHU from inside out. Para syempre kasi kailangan rin po ng better accessibility to healthcare ang mga batonhon. Yes. Ano po yung gagawin mo yan para ma-upgrade and responsive doon sa kailangan ng tao? Parang kailangan ko ayusin yung sistema sa loob. Aha. Rather. Kasi like, syempre po, like, yung naisip ko po, pagdating po sa gamot, siguro, most likely yung rason kung bakit yung tungkol sa gamot parang palagi wala or pa-expire, walang proper inventory po. Kasi actually, funded talaga yan ng LGU. Opo. So meaning every year may allocation sila dapat dyan. Opo. So healthcare ang gagawin mo. And of course, syempre, di ba yung Bato kung 27 barangay yan, hindi naman lahat makapunta sa RHU. Accessibility, di ba the best na to bring the government to the government down to the people? Is it possible na pwede kang mag-extend ng another avenue, parang RHU style na may extension? Ano mga potential dyan sa Bato? Actually, sa ngayon po, yung naisip ko po na para yung mga tao na pumunta sa kung saan kailangan nila pumunta, may suggestion po kasi ako, yung naisip ko para sa transportation sector po namin. Transportation sector. Yes po. Okay. Kasi ito po, yung alam ko po, hindi pa ito nagagawa sa Bato, pero nagawa na po ito sa ibang munisipyo. Yan ay po magkaroon po ng transportation kooperatiba, ang transportation sector po doon sa Bato. Alright. Kasi syempre, yung mga tao naisip nila na ano naman magagawa ng kooperatiba, ganon. Kung magkaroon po ng transportation kooperatiba, ang transportation sector, tas mag-register sila sa LGU, meron pong criteria, pero alam ko po na qualified po sila sa 20% Economic Development Fund na may mga kuwang allocation. Kasi yung gagawin nila, makakatulong po sa komunidad. In a sense na, yun nga po, yung sinabi niyo po yung tungkol sa RHU, paano sila, yung mga galing sa mga malalayo po. Kung meron po na naka-standby po na galing sa transportation kooperatiba, na doon po sa barangay na yon, pwede na sila na lang po magdala po doon sa sa yung pasyente doon po sa RHU. Sa pasyente. Opo. And yung sinasabi mo na possible allocation of funds kasi kung may legal personality sila through the cooperative, hindi lang yun na magiging possible kita. Ibig sabihin parang magiging accessible through the transportation. Mabilis yung transportation ng tao. Yes po. Kasi hindi naman lahat araw-araw nandiyan yung ambulansya. Opo, tama po. Alright. So ano mga barangay na target mo na ma-organize yan, yung mga sa transport group? Meron pong dalawang yung transportation sector, meron po yung sa Bimasang Katoda, tapos meron rin po doon po sa sentro. Tapos yung sa transportation cooperative kasi, hindi naman siya limitado sa mga tricycle drivers. Okay. Pwede rin po siya sa mga nagpapajack, tapos kung baka posible rin po yung sa van. mga van or yung mga, vans po hindi po masyado sa Bato, pero pwede rin po yung mga habal-habal. Tapos kahit po sa transportation cooperativa, kahit yung mga sa maintenance side, pwede sila pumasok sa transportation cooperativa. Bali, depende na yon sa sector nila kung ano yung magiging framework o sistema ng kooperatiba nila. Pero, posible rin po na yung mga sa maintenance ng mga vehicles, pwede rin po sila sa sa kooperatiba. Kung maintenance sila, di another cooperative yun para pwede i-credit dyan sa munisipyo for funding support. No? Yes po. Kasi kailangan yung financial consideration. Yes. Alright. Maliban dyan, kasi yung healthcare talagang isa sa pinaka-importante. Actually, may mga other interventions sa government like DOH and the PhilHealth na yung free check-up
na sinasabi nila Yes po. na kikita na doon ng LGU. At the same time, kung nakapunta sa mga barangay, so na-profile and na-check natin yung sakit ng mga taga-Bato. Yes po. Sige. Maliban dyan sa health services, ano pang nakita mo na possible na yun ang mga agenda mo in due time? Actually po, yung mga pinaka-focus ko po talaga ay livelihood, tourism, ang aming komunidad at healthcare po. Yes. Paano yun na i-conceptualize mo yung livelihood para hindi lagi umaasa talaga sa gobyerno, Opo. kumbaga self-liquidation o kumbaga hanap buhay, mayroon silang consistent na hanap buhay sa Bato. Yes po. Ano po yun? Anong na-identify mo na possible na maging primordial concern for the livelihood? Yung sa livelihood po, alam naman po namin na may mga asosasyon dun po sa Bato, katulad ng Farmers Association, Women's Association, meron din po yung regarding sa aquaculture at iba pa po. Yung maganda po kasi, yung mga asosasyon na yan, kung kaya po nila, gumawa sila ng sariling produkto nila na pwede nila ibenta po sa mga customers para pang dagdag hanap buhay yan. Kasi ito po, example po, meron pong Farmers Association po doon sa Barangay San Roque. Ang tawag po sa kanila ay Bagong Siglo. Bagong Siglo? Yes po. Nakilala ko po sila nung nag-attender ako ng isang DTI Trade Fair po sa Manila. Yung binibenta po nila ay pili products. Tapos, nalaman ko rin po na nagbebenta rin sila ng mga product nila sa Legazpi at minsan rin daw kung may fair po sa dito sa Virac. So naisip ko na kung kaya yan ng sarong asosasyon, ng sarong barangay, kaya rin naman po na gawin ng iba. Kasi ito rin po yung Binanuhan Women's Association naman po. Yung ginagawa naman po nila, gumagawa sila ng mga eco bags or kumukuha po sila ng ng mga scrap fabrics po galing po sa mga factories na yung mga hindi na ginagamit. Tas gumagawa sila ng panibagong produkto gamit yung mga fabrics na yon. Meron ng existing na kumbaga i-triplicate, duplicate sa other barangay or per barangay meron ganon na livelihood. Kung kaya po ng per barangay, that would be ideal. Pero syempre, depende na rin po yan sa asosasyon kung anong gusto nila po gawin. Syempre kasi parang it's very ideal kung gabos sila mismo. Very ideal kung gabos ng mga asosasyon kada barangay. Pero, yun nga po, depende na rin po sa kanila. Pero yan yung naisip ko po para po makatulong po sa panghanap buhay po nila. Pero may naisip rin kasi ako na isa pa na baka pwede rin makatulong po in terms of livelihood dun po sa Bato. Yan po ay, kasi nung pandemic po, naging uso po yung mga work from home jobs. Yes. Diba po? And kahit na hindi pandemic, kumbaga maganda ito na naging stepping stone natin for pandemic. And this time, pwede natin kahit hindi pandemic, sa barangay, sa lugar mismo nila, mayroong hanap buhay. Yes po. Kasi hindi ko po na-mention kanina ito. Kasi pagkatapos rin ng yung pag-aaral ko po, nagtrabaho po ako sa House of Representatives doon po sa opisina ni Mayor Rodriguez. Yes. Sa Batasan po sa Quezon City. Siguro idagdag ko pala, ikaw yung panganay ka na anak ni Congressman Leo Rodriguez? Pangtulo po ako. Pantulo. Yes. Pinangaki ni Kong? Pa? Ilan po yung anak ni Kong? 4 po. 4. Baog si Kong, Apat lang. Alright, sige, patuloy natin kasi sorry na na-interrupt ko. Ano yung anong pinapaliwanag kanina? Opo, so nagtrabaho ka sa congressional, okay? Hindi po, sa po Congress? Sa Congress po, dun Okay. sa Quezon City po. Sige, go ahead po. So medyo, dahil rin sa position ko rin po noon, medyo malaki-laki po yung mga responsibilidad ko. Kasi yung position ko po, second in line po, after Chief of Staff. Ibig sabihin, may background ka, legislative, nakikita mo yung possible mga funding support doon. And yung ginagawa sa Congress, kung paano makapacitate yung mga LGU through the Congress. Sige, pakipaliwanag po. Maganda po yun na experience. At least nakatrabaho ka doon sa lugar na yon. Opo. Pero ayun po. So doon po ako nagtrabaho po sa Congress. Tapos ayun po, pagdating po sa mga committee meetings at budget deliberations, sinasamahan ko po si Kong. Tapos pagdating rin po sa mga infrastructure projects, tinutulungan ko rin po si Kong i-organize po yun. Tapos
ako rin po yung in charge sa financial assistance at medical assistance rin po. Doon po sa Manila po. So, Yes, at administrative side rin po. So, malaki-laki talaga yung hawak ko dun sa, sa opisina. Pero going back po sa yung sinasabi ko po, kung bakit na-mention ko po yung background ko sa, dun po sa Congress. Kasi last year, nakinig po ako sa budget deliberation ng DICT po. Okay. Doon po sa Congress. Tapos sinabi ng sarong opisyalis doon kasi na meron silang programa. Nung time na yon medyo bago-bago pa, like parang baby stages pa. Sabi daw na gusto nila magkaroon po ng job fair para specifically para sa mga rural areas. Tapos yung mga itatao po nila ng mga trabaho ay mga work from home jobs. Okay. Dahil rin po sa trabaho ko kasi natutunan ko rin na kailangan ko nakapalin mukha ko. Oh. So, kasi kumbaga maglalabi ka sa mga agencies. So, naranasan mo na makipag-usap doon sa mga funding sources? More on like, yan po, yung part na yan, more on sa chief of staff po siya. Okay. Pero ako po, kasi basawa ko po yung sa, bas nakatutok ako sa medical assistance. Medical, yes. Opo. Okay. And then like, kasi natutunan ko na kailangan ko kapalin mukha ko. Kasi, ayun po, sa totoo lang po kasi yung mga hospital bill po sa Manila, ang mahal talaga. Yes, oo. Opo. Marami dollar talaga eh. Parang, yung doon po sa Philippine Heart Center, umaabot po ng 1 milyon eh. Yung hospital bill. Eh, syempre, yung mga katandungan, nagsakripisyo na nga sila na pumunta pa ng Manila para magpagamot. So, Philippine Heart Center, pero walang heart yung bill. parang ma-high blood ka pag nakita mo yung bill, malalaki. Alright, sige, maganda yun. Kasi at least nakita mo yung medical side or health services na pwede ma-apply in due time na ikaw na yung mayor ng Bato. Siyempre, depende na po yan sa mga tao kung sino yung sa tingin nilang pinakarapat-dapat na matukaw bilang alkalde. Pero maganda, pinag-usapan natin yung experiences mo doon. So, anong ibig sabihin ng nakita mo doon na possible i-apply natin sa LGU? Yung nakita ko po sa medical, yung mga experiences mo doon sa Congress. Nasayo mo, kinapalan mo yung mukha mo. Actually, may po. So, yan nga po, para matulungan po namin ang aming mga constituentes na, syempre kasi ang laki-laki na nga ng hospital bill, yung ginagawa ko po ay, ayun nga po, kailangan kapalin ng mukha. So, nakiki-coordinate po ako sa opisina ng ibang congressman. Whether party list po siya, iba't ibang party list, or yung congressman na kilala po namin. At kung kailangan talaga, nakiki-coordinate po ako sa opisina ng senador. Para matulungan po ng aming mga constituentes na alam naman po namin na ang laki-laki po ng hospital bill. Pero at least mababawasan yung babayaran nila in the end. Yung real scenario yan na may humingi ng tulong sa congressional, then ina-access nyo kung nasa Philippine Heart Center yan, kulang pa yung possible na galing sa inyo. Opo. So humihingi pa kayo ng other additional para sa Bicol, mataparan so kakulangan duman sa bill, no? So, kadalasan po kasi yung mga tao, yung mga constituentes, hindi nila alam kung saan pwede humingi. Yes. So, at least, tulungan ko na lang po sila kung ano yung mga ibang pwedeng posibilidad na pwede lang gawin. Para, syempre po, bumaba yung babayaran po nila. So, ayun po, na-mention ko po, diba, na kailangan kapalin yung mukha. Opo. Balik po tayo sa yung nung na-mention ko po yung tungkol sa DICT. Sige po. Kung kailangan po talaga, susubukan ko po na kung okay na yung programa na yun na sinasabi ng DICT, susubukan ko po na maki-coordinate po sila kung pwede dalhin po yung job fair na yan dyan sa Bato. Sa Bato. Yes, Actually, mayroon talaga mga agencies kagaya ng DOLE. Kagaya ka DOLE kahapon, yung jobs fair nila. Yes po. Hindi lang naman yan actually makita mo doon sa on-site. Mayroong online. And this time, meron na sila tinatawag na job market na yung mga bagong graduate, yung profiling, linalagay na, then nakapost na yan doon sa website nila. Yes, then yung mga employer, titingin na lang doon sa mga credentials. Yes po. Yeah, pwede bang dalhin din sa on-site para yung mga walang kakain sa internet, pwede na, or yung DICT, through DICT, makapacitate ng LGU na every time may pupunta doon sa munisipyo nyo, mag-job search na lang, mag-apply through doon sa parang kiosk nyo.
Pwede yan. Maganda po yan. Pwede yun. Kasi yung mga agency yan, actually, yung mga, kagaya ng DICT, sinasabi mo, naghihintay lang yan ng mga nasa LGU. Kung anong kanilang pwedeng ma-serve. Kung minsan, kulang din yung kanilang kaalaman kung paano ma-realize. Pero kung may ideyang ganyan, pero through you, from the mayor's office. Kasi pag bibisita doon sa munisipyo nyo, automatic, magkiklik lang, one click lang, pwede nang may trabaho na siya. Alright, sige pa. Ano pa yung mga nakita mo? Maganda yan na experience mo doon sa Maynila na pwede ma-apply natin sa bahagi ng Bato. Opo. So, ayun po yung sa livelihood po. Na-mention ko na rin po yung sa transportation sector. Teka muna ma'am, livelihood kasi ang mostly yung primary concern natin yung abaka. Siguro through you, LGU, pwede yan kasi di ba may mga raw materials naman tayo pwedeng bilhan na work from home, doon mismo sa barangay, doon na sila gagawa ng byproducts ng abaka. Opo. Actually po, marami po talaga yung potential po ng abaka. Actually po kasi gabi-gabi po nagmi-meeting de avance po kami kada barangay. Tapos yung isa ko pong kasama na konsehal po, na gatakbo rather for konsehal, dati siyang researcher po sa sa Katsu. Okay. Tapos yung isang finding po nila, pwede po gawing wine at vinegar ang abaka. Actually, mayroon ng wine dyan eh. Nakatikim na ako ng dalawang gumawa ng wine, abaka wine. Oo, kasi doon yung nagkaroon ng showcase dyan sa research center. May nakita ko, sinubukan yung isa. Nag-isa pa, hanggang nakalima kami. Wine. Then, at saka meron pa dito yung kaibigan ko. Actually, hindi ko pa pala na-present dito. Mabuti na ano mo. Nabanggit mo, yung Millionaire's Blend. Millionaire's Blend na wine from Abaca. Ay, hindi Abaca. Parang amhi. Anong amhi sa inyo? Yung parang igot. Igot ba yun? Yung maitim na bilog-bilog. Na, igot, sa kunyan, igot sa sa Virac eh. Doon galing pala yun. Doon galing, hindi pala Abaca. Iba naman yung Abaca. Iba naman yung nasa amhi. Sa Bicol, amhi. Dito sa Virac yata, igot eh. Ang aram mo kung ano pangalan niya. Kaya lang hindi niya pa ibina-market kasi kulang pa yung source niya. Yan ang mga ganun na pwede matulungan ng LGU. No? Para mas ma-propagate and maipakilala sa public Millionaire's Blend. Kasi ang apelyido ng gumawa, nagtimpla niyan ay Million. Kaya Millionaire's Blend. Sige, go ahead po ma'am. Okay. Dinagdagan ko lang yung mo. Tama yun na yung kada barangay, kung meron ng kayong ma-introduce, kung anong meron sila, through livelihood, maganda yun na measures. Go ahead po. Actually po, ito rin po yung pagdating sa livelihood po, basta po sa agricultural side. Ito po yung gusto ko po talaga na ma-promote po ng mga batonhon. Basta po dun po sa sa barangay Bote. Bote? Yes po. Bakit pinangalanan na Bote? Di dapat maraming bote doon. Ano yung specialty doon sa barangay Bote? Doon po kasi marami pong dawa. Dawa? Ayun, yes, tama. May dating katrabaho ko dyan na nagdadala sa opisina, dawa yung kinakain na parang... Yes, masarap diba? Yes, masarap yan eh. Pero paano? Sige, paano yan matulungan natin dyan? Kasi nung kakaikot ko rin po doon sa Bote, nalaman ko rin po na less and less people are growing dawa. Kasi yung iba naisip nila na ano naman yung makukuha nila galing sa dawa, ganon. Pero sa totoo lang po, kung ma-realize lang po nila na ang dawa, doon lang po sa Bote. Hindi mo rin makikita sa ibang parte ng Bato. Hindi mo rin makikita sa ibang munisipyo rin. So, pero, parang, ayun nga, nag-decrease yung production po. Or kulang na yung nagtatanim. Tinatanim ba yan o parang kusog tumutubo? Okay. Yan lang yan sa Bato. Or kung meron sa iba, para kulang. Pero yan, nandyan... Yung sa Bato, marami po sa Bote po. Yung pwede po kasing gawin doon, magkaroon po ng mga dawa products. Pero thankfully po, nalaman ko po na meron po mga ibang residente doon na gumagawa nga ng in process of making more dawa products po. Yung dawa, di ba, nasa parang nigo yan? Nigo ba ang tawag? Nigo? Natawag doon parang nasa... Yung parang bibili ka by bulk or paano ginagawa yon? Paano bintahan nun?
Usually kasi ako personally, basta na ako sa yung para nakikita ko yung dawa as a finished product na. Finished product na. Opo. Yung sa raw mismo, yung nakikita ko lang yung habang nandun pa sa lupa na ganun yung shape niya. Ganun. Opo. Gabaw. Opo. So, ibig mo sabihin, kasi maraming may plantation dyan. So, any other products, not only doon sa kinakain na matamis, di ba? Matamis dyan. May ano pa mga other byproducts ng dawa? Maliban doon sa dati. More known siya as a dessert eh. Yes. Kaya doon naman po papasok kung paano maging creative po yung mga tao doon. Packaging. Like, hindi lang po sa packaging, kundi pwede kasi gumawa ng ibang produkto gamit sa dawa imbis na yung parang yung local dessert na Yun, tama. Yung natin. byproducts other than yung usual. Yes po. Okay. Siyempre, depende na rin po yan sa kanila. Kaya nga, let them be creative kung ano sa tingin nila na. At saka pwede through coordination kasi may research center baga yung Katsu. So sinasabi mo ng kagawad na pwedeng pag-aralan ano mga other products na pwedeng ibalik doon para maging guide nila na gumawa ulit ng products out of dawa. Yun po. Kasi yun po yung naisip ko po para sa dawa po. Pero yung sinabi ng isang kasama kong kagawad na takbo, yung na-mention niya kasi yung sa Abaca. Sa Abaca. So, yung alam ko lang talaga na pwedeng yung sa Abaca po, tas yung sa dawa po. Pero it does not mean that I'm not open to knowing more about it sa iba't ibang crops na pwedeng bigyan ng mas maraming atensyon. Kasi yung Katsu mayroong tinatawag na research and extension. Yung research, yes po. Pag-aaralan nila ano pang possible, makipag-MOA ka with the Katsu, sasabihin niyan anong mga possible na mag-create na product out of dawa. So, di ba balik nila doon, mayroon ng product, other byproducts, other than usual, no? Alright, through doon sa intervention ng Katsu. Alright, yes, sige pa. So, yun po yung mga naisip ko po, like, livelihood pa lang yun. Hala. Yes, actually kasi maganda kasi mahaba-haba yung sa atin. Okay lang kasi actually yung livelihood maganda talaga yan na yun ang maging primordial concern ng mga nagkakandidato or yung mga nakaupo. Kasi kung laging papasanayin natin na hingi dito, hingi doon, dapat turuan natin kung paano sila humanap ng isda. Sige, go ahead. Pero kasi na-mention ko po na yung isa ko ring focus ay tourism po. Yes, sa tourism. Sige po, go ahead. Kasi para sa akin po, yung livelihood at yung tourism, magkatandem po sila. Opo. Kasi yung sa tourism naman po, sa totoo lang po kasi yung tourism po sa Bato, medyo tahimik po. Tahimik? Opo. Compared ano yan? Natutulog o... Parang it's not as active, kumbaga. Gusto mo maging siya? Na bigyan ng focus uli yung turismo. Kasi di ba yung Bato dinadaan ng patungong Baras? Ang nagiging popular yung Baras. Yes, ano po. naman yung Bato na pwedeng i-showcase? Ano yung nakikita mong potential sa Bato? Ay, ang dami-dami kaya magayon ng mga tourist spot doon. Hindi lang alam ng mga tao. Sige po. Siyempre alam ng mga tao doon sa Bato, pero hindi alam ng mga tao sa luwas ng Bato. Yes. Like, kasi yung mga tourist spot po namin, meron po yung mixture po siya ng meron yung sa nature, tapos meron rin po sa sa historical. Historical, yes. Mayaman ng Bato. At least may dalawa dyan identified, yung Bato Church, the oldest yata yan. And nakalagay yan sa National Historic Institute na may funding support. Then of course yung yung religious doon, Batalay. Batalay Shrine, yes po. And taga roon kayo sa Batalay. Yes po. Paano talaga may improve yun? Kasi although religious yun, at least yung accessibility and so nature, ma-preserve pero ma-improve. Ano nakita mo doon sa mga tourist spot na yun? Religious. So, una po yung para sa nature, yung sa mga nature na tourist spot kasi. Yung napansin ko kasi kasi pinuntan ko po sila, wala masyadong tao pupunta kasi kulang sa promotion po. Yun po. Tapos katulad po na, kasi yung mga tao, at least like sa labas ng Bato, yung baskila nila yung Maribina Falls. Maribina, dun, yes. Yes po, doon po sa sa border between Binanuan at Marinao. Or basically parte na siya na Binanuhan pero malapit siya sa border ng dalawang barangay. Pero meron rin kasi yung yung Balongbong Falls. Doon po sa Sitio Balongbong sa Sipapungan. Meron rin po yung dati po ito, sobrang popular ito dati nung bata pa ako. Yung Balonglong. Hindi po, yung Carorian Wonders po. Doon po sa barangay talaga, Carorian. Opo. Tapos meron rin po yung
Siyempre po, alam naman po ng mga tao rin po yung Sakahon Beach. Sakahon Beach. Yes po. Pero meron rin po yung mga ibang historical katulad na ito po, hindi ko alam kung alam po ito ng mga ibang tao sa labas ng Bato. Pero meron rin po yung Japanese garrison. Japanese garrison. Yes po. Parte, kung isipin niyo po, historical siya kasi naging parte siya sa yung sa World War II. Nung nag-occupy yung mga Japanese ganun. Yeah. So ano nakita ang facility na pwedeng ma-improve or para maging laudable and para mas lalong makilala, then pwedeng puntahan na maging primordial bago ka pupunta ng Baras, at least makapunta ka muna ng Bato. Opo. Una po, sa mga ibang lugar po kailangan na, at least po most of the tourist spots po, accessible po sila. Pero may mga iba na mahirap talaga puntahin. So kailangan, yung sa infrastructure naman na kailangan ayusin yung road papunta doon para mas accessible po sa mga turista. Yes. Tas syempre po mas maganda po na itong mga tourist spot ipa-develop po sila. Pa-develop po na tas kung naayos yung yung tourist spot, mas maganda po lalo po sa mga tourist na nature tourist spots po. Mas maganda po na meron pong parang entrance fee, yung environmental fee kung may yung kailangan talaga 'yon. Opo. Syempre kasi pang maintenance po 'yan. Maintenance. Syempre makaka-generate po rin ng mga trabaho po ito para sa mga naka-guystar doon sa mga barangay or kahit ibang barangay pero doon nagtatrabaho, pwede rin. Tapos doon rin po pwede pumasok ang mga small businesses kasi kung may mga tao na pupunta doon. Syempre yung iba baka gusto nila ng pagkain or panlamig, mga ganon. At least makakatulong rin po sa mga ibang residente doon. Tsaka meron pa dyan sa inyo ng tama ba yun? Naggangang buhaya ba yun? Yes. Makikita mo yan yung yung parang silhouette ng parte ng Bato through Carorian Wonders po. So, yan yung isa sa mga many sites na pwede mong makita through Carorian Wonders po. Yeah, so ang gagawin mo dyan, kasi actually ang tourism talaga one of the sources of income. Yes. So ilalagay mo sa package mo Wonders. Ano yung sinabi mo kaninang Wonders? Yung Carorian Wonders? Di Bato Wonders na. Buong Bato, di ba? The Bato Wonders. Wow. I'd like to stick with Carorian Wonders kasi yan yung mas kilala ng mga tao. Ibig ko sabihin, yung whole package ng Bato, ilalagay mo doon sa munisipyo na mga nakatarpuli na nakadisplay, the Bato Wonders. Yung parang map dito. Tapos ito dito mo makita ito, ganun. Dapat kasi may mapa kayo sa munisipyo, nakalagay doon, the Bato Wonders. Ano yung mga wonders na yon? Ano yung mga sites na yon? Di ba? Nakamapa. Opo. Para yung mga pupunta sa inyo, outright, meron ka agad na mapa kung saan sila mapunta, di ba? Ano yung mga, at least may nakalagay siya na description. Anong wonders doon? Yan. May wonders kada isa, di ba? Opo. Meron ba kayong tourism officer? Yes po. Mayroon. Yes po, opo. So yun, dapat ma-mobilize yun kasi kadalasan na problema ng mga tourism officers, may mga wild creation sila kung anong iniisip pero hindi na conceptualized because of maybe lack of funding. So sa'yo, magiging primordial concern mo yung funding support. Funds talaga, opo. Okay. Pero, syempre po yung funds, hindi lang po dapat na kailangan sa gobyerno. Kasi yung funds pwede manggaling rin sa kung may gusto mag-sponsor, mga ganon. Pwede rin galing sa yung mga gusto mag-invest. Ayun po. So, may marami posibilidad kung paano kumuha ng pondo po. Doon naman po papasok na kailangan kapalinin mo ka, di ba? Yes. And kasi syempre, at the best interest po ito sa ating mga constituentes. And considering ng yung tourism, yung Department of Tourism, mayroon talaga yon ng support, may mga funding. Kaya lang, i-conceptualize mo lang ang ideya mo para hingi ka ng funding support doon sa may department sila na talagang tumutulong by means of financial aspect. Alright. So, dapat mayroon ka rin na dedicated dyan na tourism office. Kasi kung minsan nakikita ko yung mga tourism offices sa mga munisipyo, napakaliliit. Dapat kasabay na rin yung museum dyan, di ba? Maganda po. May dedicated na lugar na medyo malaki-laking konti. Kasi parang 3 o 5 lang na taong pwede makakasya. So sa'yo, ang gagawin mo, focus ka din doon sa tourism. Yes po. Kasama rin po sa tourism po na yung mga celebration rin po. Yes.
gusto ko po na masaya po yung mga celebration po namin. Mas maraming aktibidad na pwede gawin ng mga batonhon. Mga iba, for sure gusto nila mag-zumba. Zumba. Or iba gusto mag-fun run. Na parang, So may mga iba't ibang posibilidad na mga iba't ibang aktibidad na pwedeng gawin ng mga batonhon. Pero ito rin recap lang po sa Sige, yung go. nasabi ko po na yung livelihood at tourism, makatandem po sila kasi pwede sila mag-intertwine in the sense na example po, let's say Foundation Week. Tapos na-medyo ko po yung mga asosasyon na pwede sila gumawa ng sarili ng produkto. Yung gusto ko po gawin nila, during Foundation Week, magbenta sila ng mga produkto nila dyan po sa during Foundation Week. So showcase ng mga products nila. Showcase. Tapos syempre kwenta rin para makita rin ng mga ibang batonhon. Tapos yung mga bisita rin. Para yung kasi syempre naman po meron po mga bisita na galing sa luwas ng Bato na pupunta sa Bato para maki-fiesta or maki-celebrate ng Foundation Week, mga ganon. So trade po. fair. May trade fair dapat. Pwede rin po trade fair na separate po. Pwede rin po na habang Foundation Week doon rin. So, pwede naman na iplano yan ng maigi po. Pero yan po yung mga naisip ko. At saka yung maganda, di ba may kadiwa, yung kadiwa. Parang kadiwa style doon sa inyo na yung mga, kasi yung problema din talaga ng mga halimbawa, livelihood na pinopromote mo. Ang problema dyan, gumawa kami, pero saan yung market? Yun siguro ang dapat intervention ng LGU. Yung sustainability, gumawa kami ng products, pero hanggang sa paggawa lang, saan namin idadala para bumalik sa amin yung kita. Yan ang pwedeng gawin ng LGU. Alright, so sige po. Yan po. So, ayun, na-mention ko na po yung livelihood tourism. Pero, meron pa kasi yung sa community at sa healthcare po. Sige. Pero, subukan ko po na bilisan ko na lang po. Okay. Na, So, sa community po, dati po kasi actually ngayon, meron po talagang home for the elderly. Doon po sa sentro, sa Barangay Ilawod po, sa Bato. Yun nga, pinagawa po siya ni Kong Leo Rodriguez nung siya'y mayor po doon sa Bato, with the goal of na para alagayan namin yung mga senior citizens namin na na hindi na naalagaan na maigi dahil sa kapobrehan o dahil yung mga akin nila may mga sadiling pamilya na. So, syempre para makaranas naman sila ng masarap na buhay bago pumunta sa kabilang buhay. Yes. Na kasi alam ko po na pina-aircon pa ni Kong yun na humingi pa siya ng pondo galing kay Senator Nancy Binay para ipagawa yun. Tapos plano po talaga na may caretaker rin po para alagayan po yung mga senior citizens doon. Yun nga lang po kasi ginawa po siyang opisina. Hindi na utilize for intended purpose. Yes po. So this time gusto mong buhayin. Opo, gusto ko ibalik yun kasi para sa kanila talaga yun. Para sa mga senior citizens yun. And then syempre po, kung kaya ko po, kasi yung focus ko, yung goal ko po muna para sa Home for the Elderly, ibalik muna sa mga senior citizens. Tapos kung kaya lang po, gusto ko po na magpagawa ng saropang Home for the Elderly para sa mga malalayong barangay. Saan nakalagay yung isang home for the elderly, yung lugar? Yung nasa isip ko po? Hindi, yung as of this time na nakatayo. Doon po sa Barangay Ilawod po. Doon po sa sentro ng Bato. So gustong buhayin yon na para mapunta doon sa purpose, then another one. Yes po. Okay. Opo. Kaya lang, di ba, hindi pa ako nakakita kasi yan dito sa Catanduanes, although merong yung billing sinasabi mo, paano yung maintenance yan, yung support, masustain ba yan in case? Masustain po as long as may pondo po. Kaya kailangan, yung pinakakailangan po talaga para magawa mo yung itong mga plano, kailangan may pondo pa talaga na nakasecure po para magawa po ito. Kaya saan ka kukuha ng pondo niyan in case? Po? Meron ka bang pondo na pwedeng hingan yan para masustain? I mean, initially naman po, pinagawa naman po siya para sa sa mga senior citizens nung time ni Kong Leo. So, for sure naman po na meron pondo noon. So, kailangan i-review uli kung yung kamusta naman yung sa sitwasyon yung para sa pondo, para sa Home for the Elderly. Kasi yun nga po, ginawa po siyang opisina. So, it wasn't utilized. Hindi siya ginamit ng mga ilang taon. So, syempre, kailangan na buhayin. Tapos, kailangan na pag-aralin kung ano yung mga kailangan gawin para maging sustainable siya. Na magamit talaga, may utilize. Okay. Opo.
So, ayun po yung kong nasabi po para sa komunidad. Gusto ko rin po na mas marami mga aktibidad rin po sa aming mga youth. Kasi sa totoo lang po, basta po sa mga malalayong barangay, yung sports yung development. Po, Sports development. hindi lang po sports development, Okay. activities in general po na pwede gawin ng mga kaakian. Aha. Pero kadalasan po talaga yung sports yung gusto nila. So, usually po, dahil rin po sa ibang mga layong barangay kasi, marami pong mga bata na wala silang accessibility sa mga ganitong aktibidad na recreational, ganon. So, yung nangyayari po, nagbibisyo po sila. Yes. Na mahanap po sila na umiinom sa gilid o eto ngayong nalaman ko sa isang barangay po, hindi pa nga 10 years old, nagyoyosi na. Grabe, ano? Opo. Para ma-divert yung attention, Yes po. at least maging productive sila sa mga bata. Hindi lang sports. Anong other activity na pwedeng introduce mo other than sports? Pwede rin po mga pageant. Kasi, Pageant. yes po, pwede po mga pageant, pwede po mga ibang contest po na hindi naman po kailangan sports. Kasi kaya nga yun nga po na... Yung showcase of talents. Pwede Diba? rin Para po. yan. Variety, no? Marami po talagang posibilidad na pwedeng gawin na aktibidad para sa mga kakiyan, para sa mga youth. Pero good thing yan sa iyo kasi at least bata ka pa, kumbaga fresh na fresh. Magagawa mo talaga yan kasi kumbaga nandiyan pa yung ideal mo eh. Yes po. We hope na ma-realize in case kung bibigyan ka ng chance ng mga taga-Bato. Pero syempre, I'm also open to ideas na kung ano sasabihin ng mga kapabatonhon. Kasi syempre, ako, sarong tao lang tabi ako. Hindi ko po alam ang gabos ng mga gusto o mga kailangan o problema sa Yes. Bato. So, yung gusto ko po kasi may komunikasyon between me at yung, kung sakali na matakaw po ako. Gusto ko po na may open communication between me at yung mga constituentes. Kasi syempre, sila po yung focus ko. Ba't naman ako tatakbo na yung focus ko, sarili ko? Opo. Kasi para sa akin, kung yung focus mo, sarili mo, imbes na makatabang sa tao, you're in the wrong profession. So participative governance. Yes po. Kasi actually, sa totoo lang, yung mga public official, kagaya sa'yo, halimbawa, in case mabigyan ka ng chance, dapat talaga based on the necessity or the needs of the people itself. Yes po. Kasi ang tawag sa inyo, representative of the people. Ayan. So, hindi lang talaga personal sa inyo yon kundi base sa pangailangan ng Bato. Opo. And pinakilala ang Bato ni father mo as Bato Alisto. Yes. Yeah. Ano yung, ano maging mantra mo? Still Bato Alisto? Gusto ko talaga ibalik ang alisto sa Bato talaga. Alright. So, ano yun? Paano natin para, ayun yung mga programa mo? Alright. Opo. So, syempre yung mga dating programa ni Kong, padagos ko gagawin kung sakali man na matakaw man ako. Kasi syempre, yung mga programa ni Kong dati, nakakatabang talaga sa tao. Okay. Syempre, kung may programa man yung, let's say, yung LGU, na alam nila na makakatulong talaga sa aming mga constituentes, regardless kung sino nagsimula nun, kailangan ipatuloy yun. Ayun, yung magandang tanong kasi parang open ka naman, nakikita ko, open ka sa possible continuation of the previous. Ano nakita mo this time na pwede mong ituloy in case bigyan ka ng chance? Kasi dapat talaga sa mga public officials, kung nakita niya maganda yung ginawa ng previous, dapat itutuloy. Opo. Aha. Kasi syempre, kailangan po isipin yung ano mga kabuti o mga katulong sa mga constituentes po. In my case, yung mga batonhon. So may nakita ka ba this time na ginawa ni Mayor Johnny na possible in case ikaw na nasa trono, gagawin mo at pagpapatuloy mo yon? Yung isa po, na yung sinabi niya pong yung sa bayanihan, yun po, Bayanihan. nakakatulong po talaga yun eh. Give credit where credit is due. Pero so far, yan po yung naisip ko po. So, di sa kanya, bayan ni Juan, sa'yo, Vanessa ni Juan. Sige. So, Bato Alista na, bayanihan. Okay. So, yung participative kasi hindi man talaga kaya ng isang official ang isang trabaho, kundi sabi nga ni group effort, no? Yung unity. Ayan. So, paano ma-unify? Anong konsepto para ma-unify mo yung mga taga-Bato? Siyempre kasi sa totoo lang po, alam naman po natin na ang elections, ayun po kasi yung mga tao ngayon, they're siding with this person, that person.
Pero, regardless kung ano po yung magiging resulta po ng munisipyo, kailangan yung mga sides na yan, wala na yan. Kasi kung sino man yung nakatukaw doon, sino man yung nagtatrabaho po doon sa munisipyo, kailangan isipin nila yung best interest ng mga batonhon. So, dapat wala na po yung mga yung sides na yan. Yung mga political alliances. Opo, yung mga political alliances. Kasi may kasibihan yan, I think, si Manuel L. Quezon ba? O si Ramon Magsaysay. My loyalty to the party ends when the loyalty to the people begin. Saan loyalty mo sa tao after na ma-elect kayo? No. Alright, sige. Some other na pwede mong i-impart pa sa mga taga-Bato na nakikinig ngayon? Ito po. Yung sa ano po, pag-usapan naman po natin yung sa healthcare. Healthcare. Na yung nasabi ko po na gusto ko ayusin yung RHU. Ito rin po yung gusto ko pong gawin. Yung sa ano po, kasi yung kakaikot ko talaga sa Bato, yung napansin ko. Ang daming aso. Daming aso. Ang daming aso po talaga. Pero marami rin po sa amin ng mga dog lover. Kabali na rin ako dyan kasi mahilig talaga ako sa aso. Opo. Pero, paano kung nakagat ka mo? Sa totoo lang. Opo, yung kasi, mga baton. ang aso, sasabihin natin ng mga may-ari, sasabihin, ay mabait yan eh. Pero actually, matapang yan doon sa iba. Opo, parang yung hindi kakilala. Sila syempre sa amo nila. Yes, pero pagdating sa iba, ganun. Sige, paano natin i-convert sa positive yon? Ayun po. Kasi syempre kung nakagat po sila, mapunta pa sila dito sa Virac. Maghintay pa sila ng mga pilang oras para magpaturok ng anti-rabies or anti-tetanus kung wala pang anti-tetanus sila. Tapos, mabarik pa dun sa barangay nila. Magastos yung pamasahe rin. So, yung naisip ko na pwedeng gawin, magkaroon po ng kahit sarong lang po na Animal Bite Center. Animal Bite Center. Kasi actually po, kung isipin nyo po, hindi lang po makakatulong to sa Bato, kundi kahit sa mga neighboring municipality po. Na, let's say, San Miguel at Baras, kung wala pa silang sarili nilang Animal Bite Center at in case of emergencies, they could go to the nearest one, which would be dun po sa Bato. So, parang yan, kasi pang DOH din, merong pinapa-credit na pag pumunta ka doon, may bayad din yon. Kumbaga, hindi lang services yon, para yatang reimbursable yan sa PhilHealth. Meron talaga. So, hitting many birds on one stone, nakatulong ka na, pero kumita pa yung LGU. Yes. Income generation. Sige. So, kasi yung kagat ng aso, mahirap yun. Opo. Nakakamatay. Pero yung kagat ng tao, nakakabuhay yun. 9 months yun. Di ba? Yung tungkol sa kagat ng aso, kagat ng tao, anong tawag doon? Yung pregnancy, mayroon tawag dyan, accredited naman siguro yung LGU o RHU or ipa-credit na maging pwedeng lying in. May kita pa kasi yan eh. Pwede mag-reimburse. Actually, mas mahal yata yung reimbursement sa PhilHealth ng lying in kaysa doon sa mga hospital. Yan. So, income generation pa yun. Okay. Actually, kasama rin po sa Animal Bite Center, yung gusto ko rin po yung accessibility sa pre-exposure prophylaxis po. Okay. So, yung parang yung mga tao na gusto manigurado, may mga alaga na mga aso or kahit pusa po, kasi kahit yung kalmot ng pusa, kailangan rin po pumunta ng Opo, yun ang tawag doon, Animal Bite Center, tama? Tawag Animal Bite Center, pero hindi lang po sa kagat yan ng aso. Kahit kalmot ng pusa, pwede pa rin maging risk for for rabies and tetanus po. So, balik po sa pre-exposure prophylaxis po, kasi may mga ibang tao na hindi po nakakaalam kung ano yung pre-exposure prophylaxis po. Hindi ko alam yan. Parang, medical kasi yan eh. Sige, go ahead po. Recommended po kasi ito para sa mga meron na pong mga aso or kahit pusa po na alaga na in case na makagat sila o makalmot sila, at least ready na sila, like they could take it before it even happens, kumbaga. Parang yan, yung tinuturok, anong tawag doon? Tinuturok? Parang vaccine. Vaccine ba ang tawag? Parang vaccine, if you think about it po. And then kung sakali na makagat sila, yung kailangan nila ay booster. Yan lang. So, kahit pa paano, at least protected na sila even before it happens. Kasi mas mataas yung risk kung
na wala pa kayong pre-exposure prophylaxis tas nakagat ka mo. Yan po yung mas malaking risk po. And at saka prevention is better than cure. So trabaho Yes. naman ng Sangguniang Bayan niya na may ordinansa sila. So, may ordinansa kayo na ilalagay para doon sa mga kumakalat na yung mga asong gala, di ba? Mga pusang gala. Ibig sabihin dapat na-regulate. No? Kasi kung nandiyan talaga nakatambay sa sa daan, delikado. Naging delikado rin po. Pero kasi kadalasan din kasi yung mga ibang aso at pusa doon kahit nagala-gala sila. Parang alaga sila ng mga yung mga kapitbahay, Kapitbahay. katabi-tabi, ganon. Yung parang paikot-ikot lang siya. So in a way, parang yung sila rin yung mga amo, gumagala lang. Ganon po. Ayun. So, last na po na yung para sa yung sa healthcare po. Yung gusto ko po kasi magkaroon po ng mental health center po. Mental health. Opo, sa Bato po. I'm sure naman na aware po kamo na lately there's been an increase in suicide rates. Yes, Ganon. The other day meron na former punong barangay, no, sa Birac. Condol. So we hope na doon sa inyo capacitate talaga yung mental health kasi yung stress, frustration and burnout medyo isa yan sa isang problema ng tao. Opo. Paano yan? I-conceptualize sa Bato? Ayun po. Kasi gusto ko po kasi na magkaroon po ng safe space po para sa aming mga batonhon. And also in all honesty po kasi, yung mental health po naman talaga, hindi lang siya limitado sa depression or anxiety po. And hindi lang po siya na limitado sa mga youth. Kasi yung kadalasan kasi inisip ng mga tao, problema yan ng mga hoviness. Hindi naman po yan totoo kasi regardless of age. Yes. Pag dinaanan ka, delikado. Opo. Kabali rin po kasi sa mental health po ay like yung mga Alzheimer's or Parkinson's, epilepsy, mga ganon. Kabali rin sila sa sa mental health. Malawak po talaga ang scope. Opo. Pero yun nga po, gusto ko po na magkaroon po ng safe space po para sa aming mga batonhon na kung gusto nila magpakita sa doktor, psychiatrist, ayun. Kasi syempre mas maganda po pagdating po sa mental health, yung psychiatrist po talaga yung kausap po. Tas, Parang maglalagay kayo ng psychiatrist na in-house dyan sa Bato. in-house po, mas maganda. Tas, kung kailangan ng therapy, kahit sa wrong psychologist, malaking bagay na rin po. And then syempre, accessibility rin po sa gamot Yes. ng mental health. Kasi sa totoo lang po, yung gamot na pang-treat sa mental health problems po, mahal po talaga. Okay. Tapos kadalasan po, like example po, may isang gamot po na alam ko na 55 pesos isang piraso. Ganon. Usual treatment po kasi para sa mental health, on average, 6 months. Grabe. Matagal. Kung everyday ba yan? 55 na yan? Everyday po. Times 30, times 6 months, napakalaki. Opo. Siyempre, yung ibang tao naman po, hindi naman nila kaya bumili ng yung mga gamot na yon. Kaya gusto ko kahit paano may accessibility rin sila na kumuha ng gamot doon. Ayun po. So, yan po yung mga naisip ko po para sa sa Bato po. Actually nga nakalimutan ko po i-mention yung Sige para po. sa komunidad, yung sa solid waste management po. Yan. Isa rin yan sa importante. So, paano natin maging productive and effective yung collection, yung garbage collection dyan? Opo, kasi yung napansin ko po kasi, yung problema po talaga yung sa sistema doon po sa yung sa solid waste management po. Kadalasan po na, kasi ako kakaikot ko rin po. Tapos, syempre, napuntan ko na po gabos ng mga barangay. May mga ibang barangay talaga na yung basura nila, kahit na nakalocate sila sa correct na area, nakatambak ng sobrang dami. And then, syempre, kasi hindi lang napapahamak ang kalikasan natin, kundi kahit yung mga residente po, kasi naging health hazard po siya. Ayun po. So, mayroon ba kayo na dyan, yung tinatapunan ng, may nakita ka ba dyan na, di ko lang ma-familiar yung pangalan, yung tinatapunan ng mga basura? Dapat po yung mga nabubulok po, dapat yung sa like inuhukay pa doon sa sa lupa. Tapos doon po ilalagay yung mga nabubulok. Pero meron yung napansin ko rin kasi sa ibang lugar, walang segregation. Walang segregation. So, syempre po ayun, tas nakatambak pa sila.
Tas dahil sa sobrang dami, naamoy na rin ng ibang mga residente. Tapos syempre, naging health hazard na rin yan sa kanila. Yes. So, kailangan po talaga ayusin from the inside out na yung parang yung sistema sa loob. Tapos syempre, kailangan rin kausapin yung mga residente uli, yung mga batonhon na i-remind nila yung sa proper segregation. Kasi yung iba kasi sumusunod, tapos yung iba hindi. To the point na kasi sa totoo lang, kahit na hindi sa designated area, meron pa rin mga basura sa gilid-gilid. Yeah. Kung isipin nyo po. So, ayun po, kailangan rin ng proper na briefing rin para sa, hindi lang po sa kung sino man nandun sa solid waste management po, kundi kahit yung mga residente po. Kasi community effort po ito. Yes. And of course, syempre, nasa government din kasi yan sa LGU. Meaning, organized din yung solid waste management, then na-educate yung tao. Ano yung mga proseso kung paano gawin? Halimbawa, oras nga pupunta dyan yung kukolekta. Dapat nakasegregate. Pag hindi nakasegregate, hindi niyan kukunin. Ayan. So I think ko naman, through the intervention ng LGU, kung talagang mayroong fix, kasi naka-ordinansa naman yan, so dapat ipapatupad talaga ng honest to goodness. Yes po. Alright. So, ayun po yung mga naisip ko po para sa Bato. Pero ulitin ko po na ako, sarong tao ng tabi, hindi ko po alam ang gabos ng mga problema uya sa duman sa sa Bato, sa mga yung hindi ko po alam yung mga problema ng yung gabos ng mga problema ng mga batonhon, ng mga barangay at ng buong Bato po. Doon naman po papasok na gusto ko po na magkaroon po ng open communication between me at yung mga constituents po. Actually nga po, yung isa pa pong konsehal ko po na, yung tatakbo rin na sa pagkakonsehal, kasama ko rin, pero iba naman po. Sinabi niya yung sinasabi niya rin kasi, yung mga tao, pag nakikita nila yung politiko, nilalagay nila sa pedestal. Na parang, dito yung, dito sa taas yung mga politiko, tas dito lang kami sa baba. Kung isipin niyo po, dapat other way around siya. By status. Like yung in a sense na, yung dapat mas priority yung yung mga tao, hindi yung like wag nyo ilagay yung mga politiko sa pedestal kasi kung sino man yung nakatukaw diyan na dapat rather obligasyon nila na magserbisyo po para sa kanila. So ayun po, if anything po, yung sinabi po ng sa akong konsehal, kamo po ang mga boss. Kami po ang nagsiservisyo po para sa inyo. Sabi ni Pinoy, kayo ang boss ko. Yung, di ba? Alright, so yun palang gusto mong ipatunay o i-implement siya na hindi yung lagi na, ito'y para kay mayor. Parang yung para sa pari. Parang yung priority na. So ibig mo sabihin, so walang discrimination, walang color of title, kundi parang pantay-pantay. Opo, kasi isn't that how governance should be? Diba? Kasi syempre po, para sa akin po talaga, kung sino man po ang nakatukaw po sa munisipyo o nagtatrabaho sa gobyerno in general, may obligasyon po sila na magserbisyo po para sa tao. May obligasyon sila na yung priority nila, yung mga tao. Kaya nga, binoto ka ng mga tao pa kasi may tiwala sila na tutulungan mo sila. Ganon. And knowing, di ba, ang tawag sa inyo, pag nakaupo kayo dyan, public servant. Yes, public servant. Emphasis sa servant. Yes, and of course, may sa other term, utusan ng bayan. Utusan kayo. Anong kailangan ng tao? So kayo ang gagawa for behalf of the people. Opo. Alright. Sige, any may message po or may mga hindi ko natanong na gusto mong pakinggan or gusto mong iparating sa mga taga-Bato? Go ahead po, ma'am, sa yung mga nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook Live. So hello po yung mga batonhon po na nakikinig at nanonood po ngayon sa interview ko po. Ayun nga po, ito po yung sasabihin ko po sa inyo na alam naman po natin na ang election po, once every 3 years po siya. Opo. Pero yung isang araw na yon ang magdedetermine kung ano ang mangyayari sa susunod na 7 taon dyan po sa munisipyo. So, kailangan nyo po pag-isipan po talaga kung sino ang sa tingin nyo po talaga ang pinakakarapat-dapat na matukaw po
sa munisipyo po. Exercise your right to vote. Vote wisely po talaga. Kasi syempre po, kamo po talaga magde-decide kung sino po talaga ang sa tingin niyo po na deserve po talaga na magserbisyo po para sa inyo. Yun lang po. Tas, syempre po, syempre tumatakbo ako bilang alkalde niyo po kasi alam ko po na marami po ako magagawa po. Nasabi ko na po yung sa kuyang mga plataforma. And syempre, kasi I'm also open to ideas. Kung may mga suggestions rin po kamo, pwede naman sabihin sa kuya kung makakabuti po talaga sa bato. Kasi ayun nga po, kayo po ang prioridad. Kayo po dapat ang prioridad po. Kung sino man ang nakatukaw po o nagtatrabaho po sa gobyerno po. Mm-hmm. So, ayun po. Pero ako po, gustong-gusto ko po talaga ibalik ang alisto sa bato. So, yun lang po. Thank you po. Yes, thank you so much mga kaperiodiko. Yan po si Mayoralty candidate Ma'am Princess Vanessa Rodriguez. May princess ka na, may Vanessa pa. Dalawang pangalan. Opo. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat rin po, Sir Prince.